siya is the perfect pick na ginawa dito ng side ng Blacklist Academy for this certain situation. Kasi kahit ano naman gawin mo dyan, hindi mo burst yan eh. Kasi tatlo yung ano yan eh, tatlo buhay yan eh. Konti na lang malapusa na siya kasi ang daming buhay ng isang Masha. Pero ang ganda nung na-point out mo and then na-predict mong Novaria. Kasi wala eh, parang ayaw nilang labanan at some point ang Blacklist Blacklist Academy LTX sa teamfight. So, bahala na yung Novaria. Kaya tignan mo, yan o, papasok na tayo sa Land of Dawn. Game number 1 ng ikalawang serye dito sa MDL Season 2 Blacklist Academy LTX kontra sa RSG Mista na mapapansin natin. Butters, eto din na, tama na. Novaria ang, hindi, Romer yata yung Novaria, hindi mid lane eh. Romer ang Novaria. Well, tingnan na natin mamaya in terms of Segundo meron. And actually, si Ukir nga ang nandito. Kung hindi nyo alam, pag abanigtad nyo yung Ukir, si Riku. Si Riku yan. And nakita naman natin na, oo nga, no, na-realize ko din yung Masha tapos Terisla na matchup. Parang kahit saluhin mo yung mga maso, okay hindi ka din mag-iisip eh. Kasi parang kayang-kaya mo lang din i-regen. At nangungulit nga dito si JD. Kinukulit niya si Dre Schofield. At si Dre Schofield naman, alam niya na, ay, mangingiliti ka lang naman, nanggugulo ka lang naman eh. Ang gusto mo lang naman, mag-retry ako eh. Hindi naman ako mag-retry dito, di ba? Ganon siya katapang. Eh, di ba, idol kasi ni Dre Schofield, yung sa Prison Break, si Michael Scofield. Di ba? Matalino yun. Oo, and the Scofield family. Kung baga, hindi mo pwedeng ano lang to, utakan lang. Laban lang to ng utakan. At nakikita naman natin ngayon na kahit mismo yung RSGM, nakita nila, ay, may tatlong tao dun sa baba. So, ibig sabihin, bilang ako si Dre Scofield, pwede kong agawan sila kahit papano ng mga resources nila doon habang nag-ready ako para doon sa darating na turtle fight. Pero ngayon, merong away na nagaganap. Ako si Vayne. Nahuli si Vayne dun sa may gitna and gusto niya pa lumaban. Tinatry niya as much as possible nakuhaan dito ng lifesteal yung kanyang kalaban. Pero si Asi kasi kaya niya talaga tumalon doon sa may torre nang hindi siya masyado nag-iisip kasi nga, Masha siya. Kapag ka Masha ka, yun lang yung gusto mo gawin. Pag Masha ka, masyado kang matapang. Kasi masyado ka ding makunat eh. Alam mo bakit? Kasi masyado siyang madaming buhay. At si Dre Scofield, nandito na sila, naglalaban sila, and Ukir, tumalon! At nakita naman natin kahit pa paano, yung mga members dito ng side ng Blacklist Academy, pinilit nilang isalba yung kakampi nila. Pero alam nila, nung point na tumalon na, hindi na nila kaya isalba yon in any way. Dito pumapasok at nakakatakot yung burst potential ng RSG Mista. Na-point out mo kanina na baka hindi na maging makunat yung lineup and composition ng Blacklist Academy. Kasi nga naman, ang bilis ng burst down, di ba? Ang ganda nung ginawa dito ni Okir, Petrify, para sa isang Valentina. And para lang din to sa kaalaman ng lahat, si Okir, si Riku, dati ang player ng TNC Pro Team. Naglaro na nga din yan dito sa MDL last season 1 nung nagkaroon ng player transfer. So, feeling ko kung usapang support system, malupit din yung support niya. Tingnan natin dito ha. Kurtz, nakita naman natin na kahit dito sa RSGM, ayaw nila mag-scale. Ang gusto talaga nila dito, straight up items na. Kung nakita mo yung item builds kanina, si Ukir, si Xnova, hindi na sila kukuha ng Clock of Destiny. Ayaw na nila magantay ng oras. Gusto nila, kukuha ko ng Enchanted Talisman, kukuha ko ng mga Genius One ko, para sure ako na si Asi, sila Bullet, sila, yung iba't ibang mga members, kaya ko nang i-burst down agad. At merong try doon, galing sa side ng RSGM na hulihin yung mga members dito ng side ng BLA. Kaso ang problema, handa ang BLA. Kasi alam na natin yung Kadita, ganun lang talaga gagawin. Manggulo lang talaga ng manggulo, maghanap ng potential target. So parang nakikita yata natin dito, nagiging maangas lang din talaga ang dalawang team. And sa totoo lang tinatry nila na sila yung mag-control ng laban. Tinatry nilang sila yung mag-control nung mismong game na to. Bakit? Parang sa eskwelahan lang, ayaw mo naman na binubuli ka. Diba? Pinapatunayan mo na kaya ko din mag-angas nila to, Dre Schofield. Ito yung parte ng school na sinasabi nila sa'yo na, sige nga, hawakan mo nga sa tela. And yun yung ginagawa ngayon ni Dre Schofield. Kumbaga, nagtatry siya as much as possible na makaagaw ng resources. At si Ukir, ang kanilang target, pumasok dito si Darms, pero ginamit na ang rough waves para makaalis. At habang nangyayari yung lahat, nandun si Dre Schofield at kinukuha na nila ni Vayne ang turtle. Focus sa goal. Kumbaga, si Okir dito, nagagala lang doon. Naanyaya yung Blacklist Academy, pero
Si Dre Scofield, wala. I-focus siya, gumagawa ng project, gumagawa ng assignment niya. Alam mo, si Asi dito ang kailangan natin makita eh. Basically, si Asi hindi pa siya umaalis ng kanyang lane. And the concussive blast ang pinili niya dito. Actually, ang usually na kinukuha dati noong mga panahon na talagang okay pa at hindi pa nagbabago yung emblem natin is yung unbending wheel. Oo. Pero ngayon kasi, limited na. Wala nang unbending wheel. Wala na eh. Oo. So sabi ni Masha, medyo malungkot ako pero okay lang kasi kahit walang unbending wheel, tatlo pa rin ang buhay ko. Matanggal man yung unbending wheel. Yung buhay ko, Lahat. hindi naman mababawasan yan eh. Kaya, Sa lahat ng pang-aasar mo kay Masha, sabihin mo man na nerf siya kung ano man. mawalan man ng unbending wheel. Ang rerebat ko sa'yo, ako tatlo buhay ko. Ikaw isa lang. Oo. Tapos paano pa pag nagka-immortality siya mamaya? Edi 4 na yung buhay niya. Oy! Pero 4 na member din nandito sa RSGM. Pero nakuha nila dito si Patay! Bree. Tumumba. JD. May hatak. Nakahatak pero ginamit yung flicker. And Ukir gets called out as well. Andito na yung 4 na membro ng side ng RSGM. At nakikita mo naman na gusto talaga nila agad lumaban. Si Asidon, medyo na late ng onte. Pero, ang importante doon, it's a 1-for-1. Although hindi equal yung trade na naganap dito kasi ang nakuha ng side ng BLA is, nakuha ng side ng RSGM rather, is yung jungler dito ng side ng BLA. Nakakuha na din sila ng torre doon sa may baba and ibig sabihin dito ay mapiprek na si Bullet na mag-back off ng todo kasi kaya na din talunin dito nila Dre Scofield at ni Vayne yung pwesto na yan. At mukhang dito, namataan nila si Vayne. Grabe ang hapdi. Oo, kaya mong saluhin yung maso, pero nababawasan ng isa yung buhay. Nagiging maangas pa rin naman siya, pero nakikita natin, mas parang nag-group up ngayon ng RSGM. Gusto talaga nilang lumaban sa teamfight. Alam kasi nila na wala naman doon sa equation yung ibang miyembro ng Blacklist Academy LTX. Pero nandun na naman si Okiri, i-burst down na naman nila yung isa. It's not about taking him out, pero at that point, oo, tinanggal talaga siya. Pero as long as mababa yung buhay ni VREX, hindi siya makakapag-contest netong turtle na to. Grabe. Yung idea kumbaga automatic markado, wala namang dash yun Kapag nakita mo mawala na yun sa gulong form, kasi Transformers yun gulong form yun Kapag ka naging back siya na ulit siya, talunan mo lang, hindi na makakapalag yun. At nakikita natin na si Okir hindi din siya nag-aadinlangan ibuhos doon kay VREX kasi alam niyang may follow-up din ng mga tropa niya. Dito natin makikita na wala ngang makunat sa lineup ngayon ng RSGM kasi kayang-kaya nilang i-burst down kahit na sino pang kumarap sa Blacklist Academy, pero feeling ko kung si Asi yun, baka mahirapan sila. So okay lang muna na sa totoo lang, i-maximize muna nila na malalambot talaga ngayon yung mga heroes ng Blacklist Academy. Kailangan ni Asi, May hatak. pero nagkahulihan at si Ukir ang kanilang nahuli. Pero 2 beses na namamatay si Ukir dito. But still, I'm thinking na nagagawa niya naman kasi yung trabaho niya Okay lang As if na makaka-apekto sa kanila isang kill, yes, makakapagbigay ka ng gold. Pero, yan yung mga trial and error movements na pwede mong gawin Na parang, sige, take down niyo ako ngayon. Pero next time, alam ko na kung ano yung next na dapat kong pwesto para mahuli ko na naman kayo. Matik yan, di ba? Kumbaga, ang trabaho niya lang kasi humanap ng pick-off. Kung sa'yo na pick-off, okay lang din kasi nagampanan niya na yung trabaho niya kanina. And speaking of trabaho, Dre Scofield dito, tinatrabaho yung buong jungle camps. Ay, And sakit! grabe nga Oh, sakit! naman! Si X-Nova. Oo nga naman, Novaria yan X-Novaria at si JD babagsak na rin. Kaya naman dalawa ang masesecure ng RSG Mista. Mukhang yung mga bagong salta dito sa liga, talagang maaangas ngayon Naramdaman mo na ba na mapitikan ng holen sa mata? Sakit yon. Masakit yon. Ganun yung ginawa ni X-Nova kay Bullet. At si Bullet, given na pangalan niya Bullet, di ba? Siya yung nabalahan dun. Mas masakit yung Holland sa Bullet ngayon. Yun, ngayon lang yun. Isipin mo naman kasi kung gaano kabilis yung Bullet ngayon. Tapos kung saan Ang layo nagagaling. diba? Layo. Pero sukat na sukat. Si Asi naman ngayon, sinusubukan niya maging aggressive agad-agad. Pero I'm feeling quirky, parang masyadong maaga ata yung pagpasok niya. Kasi magsisimula pa lang ata yung laban, nasa na naman buhay siya. Well, yan, nagtatlo. Kaya naman tumatlo. Pero all in all, Quirts, isipin mo, isang pitik lang sa kanya dyan, dalawa na lang ulit. buhay niya. Kaya umuwi muna siya. Ang kaso lang, Maaga talaga. maaga pa. 'Di ba? Sabi nga nila, ano yun, parang early bird catches the worm. Pero wala naman kasing worm dito at masyado siyang early. Oo. So,
wala talagang nakuha. Meron namang worm. Oh, Yung worm mo may maso. si Vayne. Oo, yun yung problema. Oo, di ba? So, Ang kunat eh. Ibig sabihin, hindi lahat ng kasabihan na nababasa mo sa internet. Tama. Tama. Kasi minsan, kapag yung worm may maso, huwag mo huhulihin yun. Ba't talaga? Huwag kang maging early. Tsaka ang sabi naman sa kasabihan, ano eh, the early bird catches the worm. Eh siya, super early. So, mali yun. The worm catches the early bird. Uy, pero nandito sa kita si Dre Scofield, nakikita natin yung mga trainers apat, binabato-bato na rin. And nakikita mo yung influence nung pag-poke ng ibang mga members sa side ng RSGM. Yung mga laban na akala mo makukuha na nila, pwede nilang i-take down si Dre Scofield, napapaback up sila kasi nakikita nila na, uy, teka lang, yung mga buhay natin nawawala unti-unti. May mga bumabato dun sa likod eh. Parang yung mga nag-aaway sa harap, merong tagahiyaw dun sa likod. Pre, kami na bahala dito, pre. Kami nagpapatay sa inyo, pre. Diba? At napapabakawin, nawawalan ng angas yung Blacklist. Si Dre Scofield, andi niya ngayon, diyan kayo sa likod ko, dito ako sa harap. Yeah! Pero nakikita natin dito na hinuhuli na naman si Bree X. Ang ganda na pagkakagamit ng penalty zone doon. Nahuli si Asi at yung buhay niya na tatlo. Ngayon isa na lang. Tinamaan na Fraser's Wrath. Nandun sa may gitna si Bullet, sinusubukan niya i-take down si Vayne. Pero si Vayne, hindi na siya pinapansin. Sinusubukan ni Bree X na kahit papaano makakuha ng isang trade. Nakuha na si Dre Scofield, pero hindi kahit kailan magiging equal yun kasi nakuhaan na sila ng tore. 1-for-1, pero dahil dun sa tore, lalamang na naman ang RSGM at mukhang gusto pa nilang maghanap ng gulo. Nanakap nga dun si Asi. Tingnan mo, ang sakit lang din talaga ng mga baril na nagagaling dito kay 1-6. Tinatry ni Bree X na mag-counterplay, pero as of now, alam nila na hindi ko yata kaya. Masyado akong manlalambot kapag pumalag ako sa RSG Mista. Kailangan dito ni Bree X makahanap ng paraan para pumunta doon sa backline ng kalaban. Nakikita natin si Dre Scofield talaga is bantay na bantay siya. Pero kung susumahin mo lahat, kahit naman madikitan mo sila 1-6 dito, hindi makakasunod kasi sila JD. So may pakiramdam ako Bree X JD combination yung dapat dito. Makapunta sa likod dito si JD. Makahatak or kahit papaano. Tapos si Bree X pala makapunta sa likod. Tapos si JD, hahatakin niya yung nasa harapan para ma-burst down niya na. So kumbaga, isolate and divide and isolate. Wow. Ganun yung mangyayari. Oo. Tama. Ang ganda nun, di ba? Oo nga, ang lupit nun. Divide and isolate. Oo. Yan. Pwede nyong i-apply yun sa mga RG kasi sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ito na rin yung mga oras na okay lang, kapit lang, late game, gaya natin to. Tingin lang sa akin, pre. Pero alam nyo guys ha, nakikita natin dito, although mataas ang damage potential dito ng side ng RSGM, dumarating pa rin tayo sa point na nakatutok pa rin yon sa isang tao at laging nakatutok yon doon kay Bree X. So ibig sabihin, ano kaya mangyayari kapag yung BLA ma-divide nila yung damage doon sa iba't ibang members nila? Diba? So ibig sabihin, si 1-6, si Ukir, magamit nila yung pang-burst nila sa iba't ibang tao. Baka at some point, kulangin na ng damage dito yung RSG. Mas kaya nang i-overpower ng Blacklist Academy. Yun yung sinasabi mong winning condition pa ngayon ng Blacklist Academy. Pwede, no? Paghiwa-hiwalayin talaga nila. So parang magiging diversion play na lang yung ilan sa kanila. Si Asi pwede niyang gawin yun sa totoo lang kasi maganda yung KDA niya dito na oo, medyo behind sila when it comes to the items, when it comes to the resources. Pero yun nga, di ba? Hindi natin matatanggal yung fact na tatlo yung buhay niya. So, feeling ko talaga kailangan na lang niya ng immortality para mas maging matapang pa. Pero, isa din sa kinakatakot ko for Blacklist Academy, yung angas kasi ng RSGM eh. Parang tuloy-tuloy lang and hindi sila natitinag dun sa mga binabato ng Blacklist. At kailangan masaluyan ni Asi. Kailangan may paggamitan siya dito ng kanyang tatlong buhay. Bree X, sinusubukan niya kahit papano na lumapit pero aware siya na may penalty zone na pwedeng tumalon sa kanya anytime. Madaming flicker dito inside ng RSGM. At si Vayne naghahanap na ng pwesto. Nakita natin na si Dre Scofield, sinusubukan niyang bawasan yung buhay ni Asi. And si 1-6, X-Nova, andito lang sila sa likod ni Vayne. Kasi sinusubukan lang nila mag-focus as much as possible. At meron na namang pitasang magaganap. Si Vayne nagbato na ng kanyang penalty zone at nakikita si Dre Scofield dito. Sinubukan gumamit ng Precious Wrath pero napigilan. Doon sa may likod si Asi.
Sinusubukan ulit si 1-6 pero pinagpiestahan siya ng 3 tao. Si Bane, si 1-6, si X-Nova. Habang doon naman sa may kabilang dako sa BNA, nahuli naman nila si Dre Scofield. So ngayon nakikita natin yung BLA kahit papano, nade-divide nila yung attention ng RSG Mista. So baka yun nga yung paraan. Mukhang eto na nga. Unti-unti nang nagagawa ng akademya yung kailangan na nila para manalo. The division and isolation na binanggit kanina ni Butters, sila din, alam na alam din nila na ganun nga yung kailangan namin gawin. Nakita natin, yung angas ni Asi kanina, okay lang pagpiestahan nyo ko, at least yung nasa harap nyo, papatayin din namin. And that gives space para dito sa Blacklist Academy and RSCGM. Sa totoo lang, oo, na-maximize nila yung Lord na yun, pero feeling ko mahihirapan silang tapusin tong laban na to. It's about QWERTY, the push na pwedeng gawin dito ng RSGM doon sa may base. I would say na somewhat okay din yung wave clear na meron dito, yung side ng Blacklist Academy. Pero kasi hindi din pwedeng mag-head-on tower lang kasi din dito yung side ng RSGM eh. Oo. Kasi parang meron din silang backsha na kahit paano pwedeng pigilan yung mga regeneration nyo. Kaya nga kahit si Vayne dito, napapansin mo, si Dre Scofield na pumapasok. Tapos si Vayne, ang gagawin lang, maghahanap, pagka nagkumpul-kumpulan na, penalty zone, tsaka sila papalo-palo. So kumbaga, nagkakaroon din ng guardian dito si X-Nova, tsaka si 1-6. Dahil doon kay Vayne na hindi agad-agad pumapasok. Kasi Dre Scofield talaga yung haharap ng haharap sa lahat. So meron din silang play, parang 2-3 sa basketball, diba? Oo. 2 sa harap, 3 sa likod. And ready si Vayne dito para proteksyonan yung mga tropa niya. Pero ang tanong ba, ready ba ang akademya i-contest tong Lord na to? Pangatlong Lord ng laban, mukhang baka mahirapan sila, pero gumugulong lang din naman doon si Brix. Ito yung kagandahan eh, sa isang backsha sa totoo lang. Mabilisan siyang makakapunta. Ano ba? Stroll ba, kumbaga? Stroll. Well, pwede din siya magtatalon-talon dun sa mga pader. Oo. Kumbaga, pwede mong ibahin ang destination mo, ang ruta mo. Kaso, ang problema, kahit sabihin mong kaya mo bago-baguhin yung ruta mo, masyado talaga mabilis yung damage output dito ng RSGM. Nakikita mo naman na yung Lord, ilang segundo lang napatumba nila agad-agad. In Blacklist Academy, although aware sila na may Lord na tinitake doon, napag-decide nila, huwag na muna tayo lumaban. Dito tayo lumaban sa base natin. Kasi I really do feel that Blacklist Academy, na maliit ang chance nila dito talaga para makabawi. But if ever man, ma-forcean nila ng errors dito yung side ng RSGM, Kaya pa. kakayanin pa nila. Nakagawa na kanina eh. Na-isolate na nila si Dre Scofield. Na-divide na nila yung laban. Eh, tignan mo kung nasan si JD dito. Ang ganda na pagkakapwesto niya. Walang vision doon ng RSGM. Nandito yung Lord sa may bandang gitna. At kaso nga lang nakita nila si JD. Uy, pero hindi nila na-burst down ha. Yung immortality nandun pa. At ito na ang laban. Si Ginamit 1-6. ang penalty zone nandun sa likod. Si 1-6, si Asi. Naghahabulan sila. At ginamit na nga yung kanyang ultimate. Ayun Pinagbabarel. lang. And JD, 3x. Nandun sa may harapan. Pinapalo-palo ni Vayne. Dre Scofield, inaangat-angat lang dito yung backsha. Si Norbs, tinamaan dito ng holen sa mata. Si Bullet gumamit na ng kanyang Zaman Force. Dito sa may gitna. Dre Open na nakakap siya. Try goes down. Pero sabi ni 1-6, doon tayo sa may tore at tutumba. Ang tore na yan, bases out. Game number 1 goes to RSG Mist.